Inaasahan magiging bahagi rin ng Balikatan Exercises 2025 ang BrahMos missiles na nakatakdang dumating sa Pilipinas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang nagkumpirma na parating sa Pilipinas ang panibagong delivery ng BrahMos missiles mula India. Sabi ng kalihim, inihahanda na ang paglalagyan ng mga karagdagang missile. Parating na ito at aming gagawin ang kailangan natin upang magamit ito ng tama. Ang naturang supersonic cruise missile ay may range na 290 hanggang 400 kilometers at maaaring ilunsad mula sa lupa, barko o submarine. Abril ng nakaraang taon nang dumating sa bansa ang unang batch ng BrahMos missiles, kung saan 3 batteries ang bibilhin ng gobyerno sa halagang 18.9 billion pesos sa ilalim na nilagdaang kasunduan ng India at Pilipinas noong 2022. Inaasahan namang magiging bahagi ang BrahMos missiles sa Balikatan Exercises 2025 kasama ang Nemesis missile system na ipinadala ng US sa Pilipinas. The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. These are capabilities that will expand our reach beyond our territorial waters. Samantala, hindi ang Pilipinas, kundi ang gobyerno ng China ang dapat sisihin sa umano'y xenophobia ayon kay Teodoro. Sa harap na rin ito ng mga ginagawang pangharas sa mga barko ng China sa West Philippine Sea at patuloy nilang pag-alma sa mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagpapabuti ng ating depensa. Hindi dapat natin idamay ang taong bayan ng China dito sa ginagawa ng diktadorya ng Chinese Communist Party na nanira ng goodwill at anumang trust and confidence na dapat meron ang mga tao sa China dahil sa kanilang interes na manatili sa poder. Duda rin si Teodoro sa pagkakaresto sa 3 Pinoy sa China dahil sa umano'y pang-espiya noong nakaraang buwan. Buwelta ni Teodoro, Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. At saka, sa katunayan, sa closed society na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang, alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. bumisita naman sa bansa si Indonesian Defense Minister Shafri Shamsuddin. Kabilang sa natalakay sa kanyang courtesy visit kay Teodoro ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa.